Floyd's POV pagkatapos ng lahat na nangyari ngayong araw. Ang tanging gusto ko lang ay umuwi at makita ang anak ko. Ang anak ko, si Liam. Si Liam may anak ko. Pero dahil sa gamot na ibinigay sa kanya, nawala ng malay si Francesca sa sofa ni Hugo. Ayaw niyang pumasok sa kwarto. Sabi niya, gusto niyang malapit sa lahat. Kaya umupo ako at nilagay ang ulo niya sa hita ko. Nakatulog siya habang nilalaro kong buhok niya. Sinabi ni Dr. Molina na hintayin ko siyang magising bago ako umuwi. Binigyan niya ako ng maraming impormasyon tungkol sa pagbubuntis ni Francesca at doon ko nalaman na maging noong ipinagbubuntis niya si Liam, si Dr. Molina na rin ang nag-asikaso noon kay Francesca. Alam na alam niyang medical records ni Francesca, kaya marami akong natutunan sa kanya. Matapos ang mahabang usapan namin, nagpaalam siya at umalis. Sumabay na rin si Juarez at tinapos na rin ni Arabella ang video call dahil alanganin na ang oras sa London para sa kanya. Lucas smiling, the father of the year. Kumustang pakiramdam mo bro? Tanong ni Hugo sa akin na puno ng tuwa. Dahil tatapusin ko ng pamumuno ni Danica at Richard bilang mga pinakagalanteng nino. Wala sa araw na ito, ako na magiging pinaka mapagmahal na tiyuhin sa mundo. Sobra ka namang mangarap Hugo. Baka malampasan mo pa si Richard. Pero ako, ibang level ko. Imposible yan. Dream on, sagot ni Danica na nakapamewang pa. Na naging dahilan ng tawanan ng lahat. Bro, wala akong sapat na salita para ilarawan ang nararamdaman ko ngayon. Dahil kung sasabihin kong masaya ako, kulang pa yon. Sobrang tuwa ko, sagot ko habang tumutulong luha sa mata. Hindi na ako makapaghintay na mayakap ang anak ko. Sigurado akong matutuwa si Liam dahil mahal na mahal ka ng batang yon. Akala ko nga dati na hypnotismo siya. Sabi ni Danica, gaya na lagi ko sinasabi Danica, lukso yan ng dugo. Komento ni Jackie. Parang yung mga palabas. Naku, kapag nalaman ng mga magulang ko ito, mababaliw sila, sabi ni Danica. Sabay ngiti, tinuturing nilang anak si Francesca at mahal nila si Liam. Danica, salamat. May utang ako hindi ko kailanman mababayaran sa inyo at sa pamilya nyo, sabi ko habang hawak ang kamay niya. Pareho kami na nakaupo sa paanan ni Francesca. Tumaas ang kilay ni Danica. Bakit ka naman magpapasalamat? Dahil palagi niyong inaalagaan si Francesca at ang anak ko at dahil ipinakilala mo siya sa buhay ko. Sabi ko, mangiyak-iyak na ako dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman ko. Aba clown, kung ganyan ka ng ganyan, gusto na rin kita, biro niya. Pero marami pa kayong dapat ayusin. Alam kong maayos nyo, pero marami pa kayong kailangang pag-usapan. Take it slow. Alam ko, sobrang laki ng pagkakamali ko. Pag-amin ko, matagal kami nag-uusap nang biglang marinig namin ang malakas ang boses ni Via mula sa labas. Pinipigilan siyang makapasok na empleyado ni Hugo, pero hindi rin ito nagtagumpay. Pumasok si Via at nakita kaming lahat na magkakasama sa loob. Nahanap na rin kita Floyd, ngumiti siya at lumapit sa akin. Hawak kong ulo ni Francesca sa hita ko at hindi ako makagalaw, kaya tumingin ako kay Danica at mabilis na sinabing, Danica, tulungan mo ko, siya ang ex ko. Lalaki ang mga mata ni Danica, tumayo agad na parang sinilaban ng puwet at hinarang si Via bago pa man ito tuluyang makalapit. Tingnan mo nga naman, anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Sarkastikong pahayag ni Danica. Anong ginagawa mo dito? Wala naman ni isa sa amin na nag-imbita sa'yo dito. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Namimintog sa galit ang mga mata ni Via na mewang si Danica. Matagal niya nang hinihintay ang pagkakataon na makaharap muli si Via. Hindi naman namin alam na may history na pala silang dalawa. Ako lang naman ang anak na lalaking happily married at half your age na sinubukan mo akitin. At oo nga pala, ako rin yung gumulpi sa'yo at kiniskis sa mukha mo sa aspalto. Ilang taon nang nakalipas. Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang ipaalala ko? Pagbabanta ni Danica. Nasa mood ako eh. Layuan mo ko, baliw ka, sigaw ni Via. Ikaw ang pumunta dito kaya tumahimik ka. Malandi ka. Hinablot ni Danica ang buhok ni Via at dumanggondong ang boses niya. Hindi ko pa nakakalimutan na pinaniwala mo ang nanay ko na nabuntis ka ng tatay ko. Bitawan mo ko, baliw ka! Nagpupumigla si Via. Sira ulo ka talaga, Danica. Oo, baliw ako. At huwag mo akalain nakalimutan ko ng mga ginawa mo sa pamilya ko. Huwag mo isipin na sapat na yung gulping nakuha mo noon para makaganti ako. Nananadya ka talaga? Hindi ka pa nakontento sa tatay ko. Ngayon asawa naman ng best friend kong target mo. Ang dapat sa'yo, ginugulpi para magtanda.
Hindi ko pa nakikitang ganon si Danica. Oo, mabilis siyang magalit pero iba ito. Galit na galit siya. Binitawan niyang biglang buhok ni Via. Ni kinabuwal nito sa sahig. May malalang sakit ka sa utak, Danica. Reklamo ni Via habang tumayo at saka tumingin sa akin. Papayagan mo bang babaeng yan? Natartuhin ako ng ganito, Floyd. Nakibit balikat ako. Wala akong planong ipagtanggol siya. Mas matindi pang gagawin ko. Sabat ni Hugo habang nakasimangot. Hindi kita inimbitahan dito, Via. Hindi kita kayang tiisin kahit kailan. Kaya lumayas ka bago pa kita kaladkad sa security. Dahan-dahan akong tumayo. Maingat na nilagay ang ulo ni Francesca sa una na tiniling kay Richard na alagaan siya. Lumapit ako kina Hugo at Danica. Tumayo ako sa tabi nila tinitigan si Via na may pagduduwal. Kailan mo pa nilandi ng babae yan ng tatay mo, Danica? Tanong ko. Mga 4 taon nang nakalipas. Alam ko may boyfriend siya pero hindi ko alam na ikaw pala yun. Halos sirain ng babae na yun ang relasyon ng mga magulang ko. At wala namang kinalaman ng tatay ko sa kanya. Nag-imbestiga ako. Galit na sagot ni Danica. Nasa akin pang video. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat ang kakapalan ng mukha mo, ha? Lalo na sa tatay mo? Sigurado ako hindi siya matutuwa. Hoy, huwag mo akong i-blackmail. Nawala na ako sa buhay nyo. Nanahimik ako, balik ni Via. Sinusubukan bumawi. Natawa si Danica. Oo, nawala ka nga matapos kong ikiskis ang mukha mo sa aspalto. Hindi mo ba naalala, Floyd? Hindi mo ba nakita na puro gasgas at sugat ang mukha ng girlfriend mo noon? Ako may gawa nun. You're crazy. Napilitan akong pumunta sa Boston para magpa-plastic surgery. Sinira mong mukha ko. Reklamo ni Via. Dapat ikinasuhan kita. Oo, sinira ko talaga. Sagot ni Danica, proud pa. At wala akong pakialam kung nagkaso ka. Ang sabi niya sa akin na aksidente siya sa kotse. Sabi ko na may pagkainis. Nabugbog ka pala. Danica, mas lalo kong humanga sa'yo. Tinira mo yung pokpok na parang nabangga ng tren. Sabi ni Hugo na hindi mapigilan ng pagtawa. Tumayo si Jaime at lumapit sa amin. O paano ba yan, Via? Wala ka ng dahilan para manatili dito. Pero kung gusto mo, pwede kong ikwento sa lahat kung paano ka nabuhay sa abroad. May magagandang litrato ako. Nagkita pa nga tayo mga 4 o 5 beses sa strip club na pinagtatrabahuhan mo noon, hindi ba? At sabi pa ng isang kakilala ko, ikaw ang pinakamalaswang prosti na binayaran niya. Wisit kang babae, ginulat mo ko. Sabat ni Josh, sabay tawa ng malakas. Anong nangyayari? Nanginginig na boses ni Francesca ang bumasag sa katahimikan ng silid. Kagigising niya lang sa gitna ng kaguluhan. Mahal ko, ipapaliwanag ko mamaya. Pero sa ngayon, Richard, pakisamahan si Francesca sa study ko. Sabi ko, tiwalang mapapanatag siya nito. No, mariing ang sagot. Lumapit din siya sa akin na may lakas na nakakagulat. Gusto kong malaman kung anong nangyayari at bakit kailangan ko magtago sa study mo. Bago pa ako makasagot, dumula sa hangin ng mapanuyang tinig ni Via. Ito bang babaeng pinatulan mo? Her name is Francesca, right? Narinig ko mga chismis na pinatulan mo empleyado mo. Nasa ng work ethics mo, Floyd? At ikaw, sweetheart, huwag kang umasa. Ako ang mahal niya. Nanigas ang pangako. Via, ilusyon lang yan. Matagal nang tapusan sa atin. Talaga ba? Marinyang sagot, puno ng pang-aakit. Nung nakaraang linggo sa New York, biglang sumabog si Danica. Sumugod ito tinatak siya sa buhok. Sinungaling ka. Buburahin kong kapal ng mukha mo. Walang ganyanan. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Francesca, matalim at buo. Danica, bitawan mo siya. Hindi, pakiusap. Napilitan si Danica na pakawalan siya. Inayos na muna ni Francesca ang damit niya. Itinuwid ang balikat at marahang lumapit sa tabi ko. Pinatong niyang kamay sa akin, matatag at walang alinlangan, bago hinarap si Via na may malamig na tikas. Naawa ko sa'yo, mahina ngunit matalim na sabi ni Francesca. Lahat ng yaman siguro'y meron ka, pero wala ni katiting na naman ang kaluluwa mo. Naalala kong ginawa mo sa pamilya ni Danica, at ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pinababayaan ngayon na siyang humarap sa'yo, ay dahil hindi itong baluarte nila. Sobra ng ginawa mo sa mga taong sinaktan mo. Isa kang immoral, mababaw at kahiya-hiya. Umismid si Via. At sino ka para magsalita ng ganyan? Ikaw na hamak na empleyado lang. Hindi natinag si Francesca. Hindi ako nasasaktan sa ganyan. Maaring wala akong pribilehiyo katulad mo. Pero may dignidad ako. Isang bagay hindi mo kailanman mauunawaan. Hayaan mo ipakilala ko ng maayos ang sarili ko. Ako si Francesca Moretti. Malapit na maging Mrs. Russo.
At ang babaeng kinamumuhian mo? Inakbayan niya ako tinawakan ng kamay ng best friend niya. Hindi lang siya kaibigan ko, kapatid ko siya. Halos mapugtong hininga ko. Inihayag na ni Francesca sa lahat na pakakasalan niya ako. Napuno ng pagmamalaki at pag-ibig ang dibdib ko. Lalong humalukip-kip ng ngisi si Via. Akala mo special ka? Tanungin mo siya tungkol sa gabi niya sa New York. Tanungin mo kung gaano siya nakiusap sa akin para paligayahin ko siya. Go on, do yourself a favor. Umiling at tumawa si Francesca, matalim at walang awa. Kawawa ka naman kung nangyari man yon dahil iniisip niya ako, hindi ikaw at nangyari yun noong magkahiwalay kami. Akala mo ba hindi ko alam? Sinabi niya sa akin, hindi mo ko masasaktan gamit ang impormasyong yan. Sinungin ang ilusyonada sa ating dalawa. Umangat ang kamay ni Via, handang manakit ngunit natigilan na may umalingaw-ngaw na tinig. Tama na Via, pumasok ang tatay niya, matigas ang anyot nag-aalab ang galit. Pinanood ko ang nakakahiyang eksenang ito at kailanman hindi ako nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa tanang buhay ko. Tamang sinabi ng dalagang ito, wala kang dignidad. Dad, what are you doing here? Please, magpapaliwanag ako. I've heard enough. Wala ka nang dapat ipaliwanag, singhal niya. Pagkatapos sumarap sa amin ni Francesca at bahagyang lumambot ang tono. Floyd, miss, ako nang humihingi ng dispensa para sa kanya. Malapit akong kaibigan ng mga magulang ni Floyd at alam kong mamahalin ka rin nila iha. At tungkol sa anak ko, nilagay niya mabigat na kamay sa balikat ko. Ako nang bahala sa kanya. Makakaasa kang hindi na ito maulit pa. Nanlumo si Via. Paano niyo nalaman na nandito ako? May mga kaibigan ako, Via. Isa doon ay tiyo ng nobyo ni Danica. Sinabi nila sa akin ang lahat ng ginawa mo sa pamilya niya at hindi ko palalampasin yon. Pupunta ka sa Switzerland kasamang mami mo. Mag-empake ka na. Mapait siyang tumawa. Matanda na ako. Magagawa kung gusto ko. Magagawa mo nga. Malamig na sagot ng ama niya. Pero hindi gamit ang pera ko. At kung wala yon, hindi ka magtatagal. Kaya Switzerland ang pupuntahan mo. Pumadyak si Via sa inis pagkatapos ay nagpukol ng may laso na tingin. Sige, magpakasaya kayo sa maliit yung fairy tale, Floyd. Pwede sanang mas masaya tayo. Paglingon niya kay Josh, ngunit kuminti siya ng mapanukso. At kung nagtataka ka kung paano kita natuntun sa New York, si Ruby Lynn yun. Mas masahol pang babaeng yun kaysa sa akin. I thought you had to know. Iniwan niya mga salitang yun na parang lason habang lumalabas kasamang tatay niya. Sumimangot si Josh. Alam ko na, kailangan natin pigilan ng Ruby Lynn na yun sa lalong madaling panahon. Gagawin natin yan. Pangako ko. Pagkatapos ay humarap ako kay Francesca. Hinahaplos ang nanginginig niyang mga kamay. Kumusta ka, mahal? Humihingal siya ng malalim. Nanginginig pa rin siya. To be honest, pagod, gutom at puno ng tanong. Inakbayan siya ni Hugo ng may lambing. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin at ibibigay namin. Sa totoo lang, mahinang sabi niya. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko makita ang anak ko. Lalong lumambot ang mga mata ni Danica. Hindi ba pwedeng dalhin na lang siya dito? Mahal din namin siya, friend. Hayaan mo maging bahagi kami ng sandaling ito. Nag-alinlangan si Francesca pero bahagyang ngumiti na rin. Sige, tatawagan ko si Daisy para ihatid siya dito. Ako nang bahala. Ipapadrive ko kasama si William, pagtitiyak ni Hugo. At habang hinihintay natin, anong gusto mong kainin? Nagliwanag ang mga mata niya sa unang pagkakataon ngayong gabi. Hamburger at fries. Ngumiti si Hugo at kagad na umalis para ayusin yon. Muli kong hinaplos sa mga kamay niya. Hindi ko maalis ang tingin sa kanya. Mahal ko, ako ng pinakamasayang lalaki sa mundo. Pero natatakot ako. Paano ko malaman ni Liam na akong daddy niya? Lalong lumambot ang mga mata niya, puno ng katiyakan. Si Liam ay mapagmahal na bata at higit pa sa kanyang edad ang kanyang karunungan. Mahal ka niya, mas lalo siyang masasaya. Pero hindi mo ba naisip na magpa-DNA test tayo para masiguro? Nanahimik ang buong silid, maging ako ay natigilan. Francesca, mariin kong sagot, halos pakiusap. Ang bata ay copy-paste ng mukha ko. Pareho nating alam kung anong nangyari nung masquerade. Walang duda. Hinalikan ko siya ng mabilis. Hindi maitagong galak, kaya magiging future Mrs. Russo ka na talaga. Umangat ang labi niya sa isang mapusok na ngiti. Ano sa tingin mo, papayag ba akong palampasin ng mga insulto ng babaeng yun kung hindi? Francesca's POV. Hindi nagtagal dumating din si Daisy. Hawak ang maliit na kamay ni Liam. Nang makita niya si Floyd, gaya na inaasahan ko, agad siyang kumawala at kumaripas ng takbo. Tito Floyd! Sigaw niya, nakalad ang mga braso. Lumuhod si Floyd at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Muli na naman ako nilukob ng mga luha.
Parang sasabog ang dibdib ko sa tindi ng emosyon. Pagtingin ko sa paligid, lahat ng mga kaibigan namin ay puro din basa ang mga mata. Gaya ko, hindi na rin nila gustong hindi tumatak sa memorya nila ang sandaling ito. Nakita ko pa na dinukot ni Hugo ang phone niya at kumuha ng mga larawan at video na muling pagkikita ng dalawa. Simula na maghiwalay kami ni Floyd ay nilimitahan ko na rin ang interaksyon ng bata sa kanya dahil nga sa ayaw kong bigyan ng false hopes ang anak ko. Pero noon yon, iba ng takbo ng buhay namin ngayong alam na namin kung ano ang totoo. Liam, anak ko, bulong ni Floyd, tumutulong luha habang mahigpit na niyayakap ang bata. Napatingin ako ulit sa paligid. Tahimik pa rin ang lahat at bawat isa'y nagpapahid ng luha. Pati ako, hindi nakapagpigil ulit at naiyak na naman ako. Tito, miss na kita. Hindi ka na ulit nakipaglaro sa akin. Tampo ni Liam, nanginginig pang boses. Miss din kita, aking munting binata. Higit pa sa iniisip mo. Sagot ni Floyd, yakap siya na parang ayaw ng pakawalan. Sumulyap si Liam sa akin, nakangiti ng pilyo. Hi mommy, pinakuha kami ni Tito Hugo. Akala ko nga sa office mo eh. Pero ang ganda po ng house niya. Tama, at hindi ka bababati sa iba? Biro ko. Mamaya na mommy, miss na miss ko si Tito Floyd eh. Bulong nito sa kasinubsob ang ulo sa balikat ni Floyd.